Good afternoon mga katek. Ito nga pala ay pahabol na video in regarding dito sa Sino timer. So, tatanungin nyo bakit nilagyan ko ng Sino timer. So, napansin ko kasi kapag tanghaling tapat, pag maanong araw ay mainit tong ating inverter. Kahit tong heatsink, mainit siya. So, kailangan nating mabawasan ng init. Hindi pa kasi summer yon, hindi pa summer to nung tinetesting ko nung mainit ay maaraw ay mainit siya. So naisip ko na kailangan tapatan dito ng blower. Yan, dito lalagyan ng electric pa na maliit, 220. May nabibiling ganun na maliit na desk fan maliit. So ano ko na lang kay client na lagyan na lang niya. So yan ay nakaabang na yan. So ngayon ay ang cut on niya ay 10:30 ng umaga. Ang cut off niya ay 6:30 ng hapon. Yan ang ano niya, setup niya. So from Monday to Friday yan, 30 days yan ang kanyang. So ngayon ay nakailaw ang kanyang nakailaw ang pula niyang ang nakailaw yung kanyang pulang. So ibig sabihin ay meron niyang supply. Kata natin, may supply yan na 220. Yan 230, 236. Ibig sabihin ngayon ay may power yon. Pag namatay ang pula, sabihin mawawala na ng power yung yung kanyang output. So bakit ako may ganito, may Sino timer? Yan yung dati kong ginagamit sa aking YH grid tie, na kapag 6:30 ay automatic na mamamatay. Syempre walang harvest, mamamatay si inverter, and then papasok naman yung aking off grid sa gabi. Kaya mayroon akong ganyan Sino timer. Hindi lang Sino timer yon, may mga ibang pyesa pang kailangan na ikabit sa pag ganong setup. So ito ay yung naisipan ko na nalagyan to ng blower tong ating inverter, kasi ay nainit siya pag maaraw. Nakita ko ay na medyo mainit siya, kaya naisipan ko na tapatan siya ng blower. So yun na lang ang kulang nito, blower na lang. At kakakabit ko lang nitong Sino timer. So plano ko talagang lagyan yan, at ngayon ko lamang naikabit para wala na siyang intindihan. Automatic cut on and cut off na yan sa gabi. Wala nang intindihan ng client natin na bubunutin pa, sasaksak. Ito ay automatic na siya. So tulong dito kay inverter para sa, syempre yung, kasi sa electronics ay much better na yung mga parts mo ay hindi masyadong iinit siya, bahagya lang, pero hindi naman mainit kasi ay napupuwersa masyado ang parts kapag sobrang init ng pyesa. Walang pinagkaiba yan sa kumukulong tubig, na pag sobrang kulong-kulo, or sa makina pag sobrang init na kulong-kulo ay nag-overheat. Kaya meron pan yun. Kaya so ito ay matagal ko nang ginagawa yan. Nasa bawat inverter ay tinututukan ko talaga siya ng blower. Sa lahat ng setup ko nilalagyan ko talaga siya ng blower para makatulong na mabawasan yung init ng pyesa ng inverter. Kasi nga ay talagang medyo mainit siya. Medyo mainit to, kahit yung heatsink niya. Kita nyo naman yung heatsink niya ay malaki na yan. Malaki na yung heatsink niya. Pero umiinit pa rin siya. Umiinit pa rin siya. Ibig sabihin ay kailangan ng support. Kahit naman sa mga controller natin kapag summer ay tinatapatan ng blower
para mabawas-bawasan ang init na sobrang init. So ganun din sa inverter. Protection to kay inverter na hindi siya masyadong iinit. Hindi ko lang na ano dito yung temperature niya eh. Yung ating bagong kabit yan, may temperature yan, yan, yung C. Yan yung temperature. Ang nadagdag nga lang pala dito ay temperature and time. Kaya naging 8 in 1 yan. Wala lang, yan ang wala kay 6 in 1. Wala siyang temperature at time. Kay 6 in 1. Ayan, kaya naging 8 in 1 yan yun. Ito yung ating 6 in 1. Wala siyang time. Ano lang siya, watts, kilowatt, volt, hertz, ampere, power factor. Wala siyang time and temperature. Kaya 6 in 1. So yun lamang, pahabol na video lang to about Sino timer na automatic cut on and cut off sa mga kahit sa ano, kahit hindi pan, kung ano man ang gusto nyong, kahit sa ilaw pwede nang gamitin, pero hindi na yan. Sa ilaw ay may relay naman, hindi na to advisable na gamitin kasi nga medyo may kamahalan yan sa Sino timer na yan kung yan pa ang gagamitin nyo sa ilaw. May relay naman yon na nilalagay na automatic cut on and cut off sa ilaw. So ito sa mga, so yun lang sa mga appliances na electric pan. Ano pa ba ang pwedeng, ito lang kasi ang ginagamitan ko niyan, electric pan lang naman eh, yung Sino timer naman niyan. At yung syempre nga yung akin sa dating setup ko na YH na grid tie. Maraming mapaggagamitan yung Sino timer. Wala lang ako maisip na iba maliban sa electric pan. So yun lamang ang aking hinabol. Yung pagsiset pala niyan ay meron na rin akong ginawang video niyan. Kung kayo man ay interesado ay pakipanood na lamang sa aking channel. Paki-watch niyo na lamang. Nandun na po ang full details niyan about pagsiset up ng cut on and cut off ng ating Sino timer. So yun lamang po ang aking hinabol. Almost complete na talaga. wala na talaga may dadagdag na lang yung Sino timer na yan. Go na yan sa sa Sunday. Yun na lamang ang idadagdag. Kahit si client na magkabit ng electric pan, dito lang naman niya ikakabit yan, yung dalawang yan, yung line 1 and line 2. Diyan lang naman, ikakat na lang niya yung plug ng mabibili niyang electric pan, itatap niya na lang dyan sa ibabaw niyan. Yan. So yun lamang, napakadali na naman gawin yun. So ngayon ay 3 o'clock na, 15 hours military time. At sadyang wala tayong harvest, makulimlim. Harvest natin ay wala, zero harvest. Wala, kawawa ang solarista. As in zero, makulimlim. Ayan, negative 180. Yan ang kinukuha ngayon sa Meralco o sa DU, 186 watts. Wala, 0. So yun lamang ang ating mai-share ngayon. Itong about Sino timer. Okay, halos magkasunod lang na video to, yung setup ng limiter. Ito naman ang kasunod, Sino timer. So muli ako yung nakikiusap, nagmamakaawa na sa inyo na please subscribe and share po para naman marating ko na yung 1,000 subscriber. 533, malayo-layo pa po. Tulungan nyo naman ako na
maka 1,000 subscriber para pakonsiderasyon na lang sa mahirap din na mag-video. Mahirap din ang gumawa ng video. Siyempre, tiyaga-tiyaga rin. Actually, ito naman ay libangan na rin lang. Hindi naman para kumita. Ay para makatulong sa ating mga baguhang solarista o baguhang nagnanais na matuto ng pagsosolar. So, yun lamang po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat, and God bless us all.